Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napaka-creamy at napakasarap na ube halaya. Tara, simulan na natin. Yan guys, so nabili natin ito sa Divisoria ng 1.3 kilo ng 80 pesos lang. Sa mga nakita nyo ng mga lupa-lupa pa, normal lang yan. So kailangan natin talaga ito hugasan ng mabuti. Mas maganda talaga kung mas malaking brush yung ating gagamitin dito para mas mapadali ang paglinis natin ng ating ube. So ang ginagawa ko dito kapag medyo talaga marumi na or blackish na, brownish na yung ating tubig, ay papalitan ko na ito. So ito ay ginagawa ko lang at repeat ko itong ginagawa hanggang sa mag-clear na yung tubig. Hiwain lang ito ng maliliit para mapabilis ang pagluto nito at syempre para magkasya ito sa kaldero. At sa pagluto naman ito ay maglagay lang tayo ng tubig at over high heat, bring this to boil. At kapag kumukulo na, ay hinaan na natin ang ating apoy into medium-low heat. Make sure ito ay nakatakip. After 45 minutes ay i-check natin yung ating ube kung ito ay malambot na. At kapag malambot na nga, ay i-transfer na natin ito sa ating bowl at hintay lang natin ito na lumamig. So kapag malamig na yung ating ube, ay syempre tatanggalin natin yung pinakabalat nito. At syempre para maging smooth pa yung ating ube halaya, ay gagamit tayo dito ng pang-grate ng cheese. Pero mas maganda guys kung talagang yung kalahati nito ay gagamit tayo ng blender. Pero since wala tayo ng mga ganun na kagamitan dito sa bahay namin, ay kahit ganitong simple nga paraan na lang ay po pwede na. At sa pagluto naman ito yung mga susunod na gagamitin nating ingredients. Ito rin yung mga eksaktong measurement. Yung mga unang ingredients na ilalagay natin dito ay yung kakagata at yung evaporated milk. At syempre para mapabalance ang lasa ng ating ube halaya, ay naglagay ako dito ng asin na mga 1 to 2 teaspoon at na ating ube essence. At para naman sa ating ube essence, ay paunti-unti lang natin ito inilalagay kasi may kulay na. At kapag nasa final stage na tayo, dapat yung kulay ng ating ube halaya ay medyo katamtaman lang. Kasi kapag ito yung lumalamig, ay mas nagiging vibrant pa yung kulay nito. Nilagay ko na rin dito yung ating condensed milk. Haluin lang natin ito hanggang sa maging malapot na katulad nito. Nilagay ko na rin yung ating all-purpose cream. Ito talaga yung magpapakreamy pa ng ating ube halaya. At syempre hindi pa sapat yung tamis talaga ng ating ube halaya. Kaya nalagay pa ako dito ng half cup ng light brown sugar. Again, haluin lang natin ito. Guys, matagal talaga ito ang paglutuan ng ating ube halaya. Oh, di ba? Napaka-popular talaga ng lato-lato. Kahit saan talaga ako pumunta, hindi naririnig ako ang ganyan. So, yung kalahati ng ating butter or ng ating 100 grams na butter, ayan, nilagay ko na rito sa ating ube halaya. So, haluin na natin ito hanggang sa talagang magtiki na yung ating dessert at patay na natin yung apoy. Naglagay din ako ng butter sa ating bowl na nakita nyo kanina para hindi naman talaga ito dumikit sa ating bowl. Guys, ang tip ni Mama Shirley para mas maging malambot or soft pa yung ating ube halaya ay huwag natin talaga masyado itong isasagad sa pagluluto. Meaning, kapag ating niluluto at nasa final stage na tayo, ay huwag na tayo maghintay pa na maging thicken o super thick or super malapot yung ating ube halaya. Kasi dito nga nakasalala yung pagiging soft ng ating ube halaya. Kasi kapag ito yung lumalamig, alam naman na natin kung ano yung magiging resulta. At tip number 2, para hindi talaga mag-dry yung pinakaibabaw ng ating ube halaya, at which is normal naman talaga, ay nalagay kami dito ng butter sa pinakaibabaw hanggang mainit pa. Then ilagay natin ito sa ref or depende sa inyo kung gusto nyo na ito ay iserve ng medyo warm pa or malamig. Pero ako gusto ko both, malamig at warm. O, diba? And now is done, our homemade, creamy and soft ube halaya. Siyempre, ito hindi mawawala ang tanong ni Mama Shirley.
Ilang kilo ang ginamit natin ditong ube sa paggagawa ng ating napakasarap na dessert na ube halaya? Ang inyong sagot, syempre, sa comment box section. Tara na guys. Naku, lambot na. Mainit-init pa talaga. Wow. Tara na guys. Wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow. Grabe. Malinamnam. Mas masarap talaga ito pag kinain na is either maligamgam or malamig. Kayo, anong gusto nyo? Masarap din ito ipalaman sa tinapay, as a dessert, sa halo-halo, sa mga flavorings, katulad ng pandesal, at kung ano-ano pa. The best ito. Hindi nakakasawa. Ayun po guys, maraming pasalamat sa lahat ng ating auto. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!